Pinagyaman ko ang iyong salita ng higit kaysa aking kailangang pagkain. So kalimutan muna natin pansamantala ang ating gutom kung may mga gutom na sa inyo at pairali natin ang kapanabikan sa pakikinig ng salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan upang tayo ay tumibay sa kanyang mga aral na nasusulat sa banal na kasulatan. Itong araw ng Sabat, mga inibig kong kapatid, ang isang naaangkop na panahon na ibinigay sa atin ng ating dakilang lumikha upang tayo ay makapaglingkod at sumamba sa Kanya. Ang mga lingkod ng Diyos, mula pa sa lumang tipan hanggang dito sa bagong tipan, nakikita natin ang tunay na mga lingkod ng Diyos na ang kanilang pagsamba, ang kanilang pagpupuri sa Diyos, pag-aaral ng Kanyang mga salita at mga panalangin, nakikita natin na ito ay kanilang isinasagawa tuwing araw ng Sabat. Although ang pagsamba, mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, ginagawa natin ang pagsamba sapagkat ang pagsamba sa Diyos ay ang ating pamumuhay sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Pero itong ating pagtitipon tuwing araw ng Sabat, ito ay isang natatanging pagtitipon, espesyal na pagtitipon ng mga banal, tulad ng ating mababasa sa banal na kasulatan. Alam niyo kung bakit? Dahil nagkakaisa tayo sa kaisipang ito na kapag araw ng Sabat ay kailangan nating isantabi ang ating mga personal na mga gawain, partikular na ang ating mga hanap buhay, upang tayo ay makapaglaan ng ating buong atensyon at panahon sa paglilingkod sa Diyos, sa pagbubulay-bulay sa Kanyang mga salita. Ang ating Panginoong Kristo na siyang ating dakilang halimbawa na nag-iwan sa atin ng hakbang na dapat nating sundan at tularan, ipinakita ng ating Panginoong Kristo ang Kanyang katapatan sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos at binigyan niya tayo ng halimbawa kung paano ang dapat na ugaliin natin pag-araw ng Sabat. Ganito ang sinasabi sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Malimit natin itong ginagamit na talata upang patunayan sa madla na si Kristo hindi lumabag sa araw ng Sabat, kundi nagbigay ng halimbawa kung ano ang dapat na ugaliin ng tao pag-araw ng Sabat. Ganito ang nakasaad sa 4:16 hanggang 17 ng Lucas, ganito ang nakasaad. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilikhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at natupo, at ang mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatitig sa kanya. So dito makikita natin, mga kapatid, na ang isang sentro ng gawain sa araw ng Sabat ay ang pagbabasa, ang pakikinig, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ang naging kaugalian ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito isang pagkakataon lang sa buhay niya nung siya'y nagkatawang tao, dahil ang salitang nakaugalian, ibig sabihin po nito, mga kapatid, simula pa yan sa kanyang pagkabata at paglaki. Pag-araw ng Sabat, ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo ay pumapasok sa sinagoga, yung pagtitipon ng mga Hudyo, na kung saan ginagawa ang pagbabasa, ang pakikinig, ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So bakit nila ginagawa ito? Kasi yung araw na yan ay banal sa ating Panginoon. Ang sabi ng mga kalaban ng katotohanan, ito daw nangyari bago ipako si Kristo sa krus. Hindi pa daw kasi napapalitan yung kautusan. Noong si Kristo ay ipinako sa krus at namatay, pagkatapos daw ng kanyang pagkabuhay na maguli, wala daw tayong mababasa ng mga alagad ng Diyos na ipinagpatuloy itong pagsunod sa pangingilin sa araw ng Sabat. Dahil ang mababasa daw sa Biblia, ang ginagawa daw ni Pablo, hindi naman nangingilin, nakikipagtalo daw pag-araw ng Sabat. Yan ay pagpilipit at pagbaluktot sa katotohanan na nahayag dito sa salita ng Diyos. Dahil kung ating sisiyasatin ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang kaugalian ng mga lingkod ng Diyos dito sa aklat ng mga gawa, dito sa aklat ng mga gawa, nandito yung mga kaganapan sa buhay ng mga lingkod ni Kristo noong sila ay utusan ng ating Panginoon pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Kaya dito sa aklat na to, makikita natin kung may katotohanan ba yung kanilang mga paratang at itinataguyod na hindi, nakikipagtalo lang si Pablo. Hindi siya nangilin ng Sabat. In fact, nakipagtalo siya. Yung pakikipagtalo ba, pangingilin ba yun sa Sabat? Yan ang marinig mo sa mga na itinataguyod ng mga ministro ni Satanas. Basahin po natin, mga kapatid, dito sa aklat ng mga gawa, sa isang paglalakbay na isinagawa ni na Apostol Pablo. Dito sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 16, versikulo 11 hanggang 14 at 15, ganito ang nakasaad. 16 verses 11 to 15 ng mga gawa.
Pagtulak nga sa Troas ay pinunta namin ang Samotracia at nang kinabukas ay ang Neapolis. At mula dooy ang Filipos na isang bayan ng Macedonia na siyang una sa purok lupang nasasakupan ng Roma at nangatira kaming ilang araw sa bayang yaon. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog na dooy sinapantahan naming may mapapanalanginan. At kami nangaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. At isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya'y mabautismuhan na at ang kanyang mga kasangbahay ay namanhik siya sa amin na sinasabi, kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon ay magsipasok kayo sa aking bahay at kayo'y magsitira doon at kami pinilit niya. So nakita nyo kapatid kung ano ang kaugalian ng mga alagad. Kung wala nang halaga para sa kanila yung araw ng Sabat, dapat hindi nabibigyang diin dyan sa mga talatang yan na ating binasa. Kung anong pagkakataon yan na sila'y nagsilabas sa kanilang bahay, maaaring hindi sila magkasya doon, no? Lumabas sila sa tabi ng ilog. Ano ang purpose nila? Sinapantahan nila na mayroon silang lugar na mapapanalanginan. Kasi hindi naman talaga mayayaman ng mga iglesia ng Diyos noon. Sa mga sulat ng mga alagad, kaya sa sulat ni Apostol Pablo, batiin ninyo ang iglesia na nasa bahay ni ganito. Mga bahay-bahay lang. No? Ito nga, sa tabi lang sila ng ilog, nagkatipon tayo, maswerte pa tayo, aircon, nilalamig pa yung iba, inuubos, inisipon sa lamig. No? Pero ang mga alagad noon, kahit si Kristo, nagturo si Kristo sa tabing dagat. Nagturo si Kristo ng aral sa ilalim ng punong kahoy, sa ibabaw ng bundok para siya makita ng mga tao. No? At itong mga alagad ng ating Panginoong Kristo, saan sila nagkatipon ng araw ng Sabat? No? Nakakita sila ng lugar sa tabi ng ilog. Anong ginawa nila doon? Nagsipanalangin sila. Ano pang ginawa nila? Nakipagsalitaan sila sa mga babae. Puputulin ng iba yan. Kita mo? Nakipagchismisan lang pala araw ng Sabat nakipagmaritesan sa mga babae. No? Pero pag binasa natin ng buong konteksto, nakita natin na nakipag-usap sila sa mga tao na naroroon upang ibahagi ang salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan. So anong resulta? Nung maunawaan ng isang babae na nangangalang Lydia, yung aral na daladala ni Apostol Pablo, nagpabautismo siya at ang kanyang sangbayan. So napakakabuluhan pala ng araw ng Sabat sa mga alagad. No? Kasi nungalingan yung sinasabi na yung mga alagad, binaliwala na yan. Karagdagang pangpatunay niyan mga kapatid, kung paano nila pinahalagahan ang kabanalan ng araw ng Sabat. Dito ating mababasa sa chapter 13. 13 verse 13 hanggang ituloy natin ang pagbasa sa mga sunod. 13, 14 to 16. Ganito nakasad. Nagsitulak nga sa Papos, 13 verse 13, no? Si Pablo at ang kanyang mga kasama at sumadsad sa Perga ng Pampilya at humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Datapwat sila pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaaral sa bayan, ay magsalita kayo. At nagtindig si Pablo at ang kamay ay ikinikiya na nagsabi, mga lalaking taga-Israel at kayong nangatatakot sa Diyos, magsipakinig kayo. Nakita ba natin nakipagtalo si Apostol Pablo dyan? O nakipagmaritesan? Ha? Alam niyo kung hindi ginagalang ng mga alagad yung araw ng Sabat, di sana nagpatuloy sila sa pagbiyahe, sa paglalakbay. Pero anong ginawa nila? Pagdating nila sa isang bayan ng araw ng Sabat, hindi sila nagpatuloy sa paglalakbay, kapatid. Huminto sila sa pagbabiyahe para maipangili nila yung araw ng Sabat. Pumasok sila sa sinagoga at nakita nila ang isang malaking pagkakataon na kanilang maipapangaral ang salita ng Diyos. Ngayon, ano ang nangyari nung mapakinggan ng mga tao yung ipinangaral ni Apostol Pablo? Basahin po natin sa susunod na talata sa verse 42. 13 verse 42. Ano ngayon ang nangyari pagkatapos mangaral ni Apostol Pablo? At pag-alis nila, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Nakita nyo yung mga tao na nakapakinig sa pangangaral ni Apostol Pablo noong araw ng Sabat. Hiniling nila kay Pablo na sa susunod na Sabat ay salitain mo ang mga bagay na ito. No? Gusto nilang marinig ulit. Yung ipinangaral ni Apostol Pablo. Sino ba yung pinangaral ni Apostol Pablo? Si Kristo. Pinatutunayan ni Apostol Pablo sa pamagitan ng mga kasulatan. No? Si Kristo nung binasa natin sa Lucas, sino ba yung tinutukoy niya doon na sumasaakin ng Espiritu ng Panginoon? Upang itanyag ang kaangkop-angkop na panahon, upang magkalag ng mga nabibihag at nabibilanggo. Si Kristo yun. At ganoon din si Apostol Pablo at ang mga alagad sa araw ng Sabat, sa pamagitan ng mga kasulatan, ang pinatutunayan at pinakilala nila si Kristo na siyang tagapagligtas. Kasi yun ang hindi nakilala ng mga tao. Ano ngayon ang nangyari? Sa verse 43, Verse 43, ganito nakasaad. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe, na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. So, maraming mga nahikayat, nagmaritesan ba? Wala.
Hindi sila nagmaritisan ng araw ng Sabat. Hinikayat nila ang mga tao na maglingkod sa Diyos, kilalanin si Kristo. Ngayon, verse 44. Ano ang nakasaad sa verse 44? At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Kita nyo? Kung Sunday keeper pa ang mga alagad, no? Noong pagkatapos ng pagkamatay o pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, di sana. Nung humiling yung bayan, salitain mo sa amin yung mga salitang yan sa susunod na Sabat, di sana sinabi ni Pablo, ay bakit pa kayo maghihintay sa susunod na Sabat? Bukas may simba kami, linggo bukas eh. Di ba? Ganun sana ang sagot ni Apostol Pablo ng mga alagad. Ay wag mo na hintayin, bukas may pagtitipon kami. Kasi pinalitan na yung Sabat, bukas na, linggo. Hindi ganun nangyari kapatid. Kundi, nang sumapit ang sumunod na Sabat, halos ang buong bayan ay nagkatipon upang pakinggan ang pangangaral ng mga alagad ni Kristo. Di ba? So ang tanong, nangilin ba? Nangilin. Paano nila pinangilin? Nananalangin sila pag-araw ng Sabat. Nakikinig sila, nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Masabihin ng iba, hindi. Nakikipagtalo lang daw si Pablo kasi pinilipit nila yung salita. Pag binasa mo kasi, sa ibang translation, ang nakalagay kasi, nakiglang tugi. No? Disputing with the Jews. No? Yan ang sinasabi sa talata. Pero, ang ibig sabihin yan, pag binasa natin dito sa saling ito, no? Sa Gawa 17, versikulo 2. 17:2, doon lang kasi nila babasahin, puputulin kasi mga kapatid. Ano? Kaya lumalabas, si Pablo, gusto nilang palitawin, pag-araw ng Sabat, nakikipag-away, hindi siya nangingilin. No? Basahin natin sa 17:2 ng Gawa, ganito nakasaad. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila. At sa 3 Sabat, ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. No? Pag binasa mo yan sa Bisaya, nakalagay, nakiglang tugi. No? Pero sa English yan, and Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Ibig sabihin, nangatuwiran si Apostol Pablo mula sa banal na kasulatan. Anong ibig sabihin niya na nangatuwiran sa Apostol Pablo mula sa kasulatan? Sa verse 3, ganito ang ating mapapakinggan. Hanggang 4. Na binubuksan at pinatutunayan na kinakailangan ngang si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. At itong si Jesus, aniya, na aking ipinangangaral sa inyo, ay siyang Kristo. At nangahikayat ang ilan sa kanila at nakikampi kay Pablo at kay Silas. At gayon din ang lubhang mga Griyegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga babaeng mga mararangal. So nakita niyo mga kapatid, yung ginawa ba ni Apostol Pablo ay pagsalaula ba? Paglapastangan ba sa Sabat yon? Hindi paglapastangan kasi ginawa ni Kristo yon. Si Kristo nangatuwiran, nagbasa ng banal na kasulatan. Araw ng Sabat, nakikipagtalo nga sa kanya mga Hudyo, di ba? Pinagbibintangan pa siya na siya ay lumalabag sa Sabat sapagkat nagpapagaling siya ng mga may sakit. Pero sinabi ba ni Kristo na ang totoo niyan wala ng Sabat? Hindi sinabi ni Kristo yun. Ang sinabi ng ating Panginoon, matuwid ang paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Anong sinabi ng ating Panginoong Kristo? Nung siya ay binatikos ng mga Pariseo, dahil ayon sa kanila ay nilapastangan niya ang Sabat. Anong sagot ng ating Panginoon? Doon ang pagaling siya ng may sakit. Ang Sabat ay ginawa para sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Ibig sabihin, ang Sabat ay ginawa para sa kapakinabangan, para sa kapakanan, para sa kabutihan ng tao. So yung isang tao doon na matagal nang pinahihirapan ng kanyang sakit, matagal nang pinahihirapan ng kanyang sakit, pinagpahinga ni Kristo sa kanyang karamdaman. Matapos ang mahabang panahon, pinagpahinga ni Kristo sa kanyang karamdaman sa araw ng Sabat. See? Kaya sabi ni Kristo, the Sabbath was made for man. It was made for the benefit of mankind. That is the essence of the Sabbath. Kaya hindi sinabi ni Kristo na wala ng Sabat. Hindi sumagot si Kristo ng ganun. Kundi ang palaging iginigit ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga pinapangaralan na parito siya upang tuparin ang kautusan, hindi upang sirain. Kaya ano ang sinasabi ni Pedro tungkol kay Kristo? Si Kristo ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kung nilabag ni Kristo ang Sabat, mali si Pedro na sasabihin niyang hindi nagkasala, nilabag pala ang Sabat eh. Diba? At maging ang mga alagad ay nakita natin dito sa mga talatang ating binasa na ipinagpatuloy nila ang pangingilin sa araw ng Sabat. Paano pala ipapangilin ng Sabat, kapatid? Tulad ng halimbawa na ating nabasa, no? Sa araw ng Sabat pala mga kapatid, inilalaan natin ang araw na ito upang mag-aral, magbasa, magsaliksik, mag-aral ng salita ng Diyos, manalangin sa Diyos. Yan ang ating tungkulin sa araw ng Sabat. No? Kaya kung ating ipapagpatuloy ang pagsasaliksik sa banal na kasulatan, nakikita natin na ito ang pagtitipon ng mga lingkod ng bayan ng Diyos. Itong araw ng Sabat na ito. Sa Hebreo 4:9, ang sabi ng isang alagad na sumulat nito, dahil hindi pinakilala kung sino sumulat, no? Ang sabi sa 4:9 ng Hebreo, sa English, there remaineth therefore a rest to the people of God. No? May natitira o may nanatili pang ang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. So bakit sinasabi na ukol sa bayan ng Diyos? Kasi sa araw na yan, ang bayan ng Diyos ay nagkakatipon. Tulad ng ating nabasa, si Kristo sa araw ng Sabat nakipagtipon sa mga Hudyo, sa kanyang mga kababayan. Nakipagtipon. Ang mga alagad, nagkatipon, nanalangin sila kahit sa tabi lang ng ilog. Mayroon lang silang mapagkatipunan upang makapanalangin sila. Hinanapan talaga nila ng paraan, mga kapatid. No? Bakit? Dahil taglay nila,
itong mahalagang aral na ito na yung Sabat hindi inalis, hindi pinalitan, kundi nanatili. Pag sinabing nanatili, hindi yan bago. Yan yung dati. Bakit hindi pwedeng palitan yung araw ng Sabat na siyang ikapito? Bakit? Kasi walang ibang araw na pinagpahingahan ang Diyos. Kung sabihin mong pinalitan na ang Sabat, ang tanong, yung ipinalit na yan, pinagpahingahan ba yan ng Diyos? Kasi ang reason na ibinigay yung Sabat na ikapitong araw, sapagkat yan ang araw na kanyang pinagpahingahan, araw na kanyang binasbasan at binanal. Yung bagong araw na inyong kinikilala na Sabat ngayon, which is Sunday, may mababasa ba tayo sa Biblia na yan ay pinagpahingahan, binasbasan at binanal ng Diyos? Can we read that in the scriptures? Wala tayong mababasa. So, ibig sabihin po, ang pagtitipon ng mga alagad, ang regular na pagtitipon ng mga alagad ay nagaganap tuwing araw ng Sabat. Kasi yan ay para sa bayan ng Diyos. So, lahat nagkakaisa sa araw na yan. No? Kaya sabi ng manunulat na ito, sa Gis versikulo 25, ganito ang kanyang sinasabi. Sa Gis 25 ng Hebreo, ganito ang nakasaad. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. You see? Yung mga alagad pala may sadyang pagkakatipon. Nasabi ng manunulat ng Hebreo, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon niyo. So ibig sabihin, ang mga alagad ay talagang laging nagkikita at nagkakatipon. At nakita natin sa banal na kasulatan kung kailan yung panahon na yan na nagkakatipon ang mga lingkod ng Diyos araw ng Sabat. So sabi ng alagad na sumulat, ang may akda ng aklat ng Hebreo, huwag nating kalimutan ang ating pagkakatipon. Huwag nating pabayaan. Sabi nga sa ika-4 na utos, di ba? Huwag mong kalilimutan. Bakit? Ang sabi doon, remember the Sabbath day to keep it holy. Kapatid, yung pagtupad natin sa mga utos ng Diyos, yan yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na nag-iipon ka ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. Tunay na kayamanan. No? Pero kung ipagpapalit natin ang opportunity na makapag-ipon ng kayamanan sa langit, ipagpapalit natin sa opportunity na makapag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, delikado tayo sa ating pananampalataya. Akala natin, yun yung sinasabi sa lesson natin kanina, akala niya mayaman siya. Di ba? Sabi ni Kristo, ganyan ang sasapitin ng isang tao na nag-aakala sa kanyang sarili na siya'y mayaman. Subalit, mahirap sa harap ng Diyos. Naigi pa yung kinukutya tayo, minamaliit tayo. Okay lang, maliitin tayo. Okay lang, tapak-tapakan tayo. Laitin tayo, mga pobre tayo. No? Okay lang yon. Ang importante sa harap ng Diyos, tunay tayong may kayamanan. Bakit tunay na kayamanan? Kasi wala tayong may pangtutubos sa ating kaluluwa pag ito'y napahamak. Kahit gaano ka pa kabilyonaryo, yung mga drug lord, yung mga gambling lord, kapatid, kahit anong yaman yan, hindi nila kayang tubusin yung kaluluwa nila sa kapahamakan. Yan yung sinasabi ng ating Panginoon. Have you counted the cost? Have you counted the cost? Kasi minsan ganun ang tao mapanghinayang sa mga material na bagay. Now, bilang bayan ng Diyos na mayroong ganitong tungkulin sa araw ng Sabat, mayroong sinasabi at idiniin si Apostol Pedro sa bawat isa sa atin. Alam niyo ang Biblia, kapag may binabanggit na paglarawan tungkol sa bayan ng Diyos, mayroon niyang palaging implikasyon sa ating mga responsibilidad. No? Nung nakaraang araw ng Sabat, nakita natin at napag-alaman natin at alam naman talaga natin, no? Kumbaga naipaalala sa atin, sa madaling salita, naipaalala sa atin na itong iglesia ng Diyos ay, ano ito? Bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos, ang iglesia ng Diyos. Ibig sabihin kung ito'y bahay ng Diyos, ang Diyos ay tumatahan sa gitna natin. Yan ang katunayan niya mga kapatid. No? Yun ang pahayag ni Apostol Pablo. Pag si Pedro ang ating tatanungin, ang kanyang paglalarawan naman sa iglesia ng Diyos, hindi bahay. Ang paglalarawan niya sa iglesia ng Diyos ay kaharian. No? Kaharian at isang bansa. Anong kaharian at bansa itong iglesia ng Diyos? Kaya ang iglesia ng Diyos may sariling batas na sinusunod na galing sa Diyos, di ba? Ang isang bansa, ang isang kaharian, mayroong butos yan. Halimbawa, dito sa Pilipinas, may mga batas tayo. Pag pumunta ka sa ibang bansa, hindi mo pwedeng dalhin yung batas natin doon. Bakit? Ibang bansa na yon, ibang kaharian na yon, may iba ng batas doon. So dito rin sa iglesia ng Diyos, bilang kaharian at bilang bansa, meron tayong batas na sinusunod. No? Basahin po natin ang sinasabi ng Apostol Pedro dito sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. 9 at 10. 2:9 ng unang Pedro, ganito ang nakasaad. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagka-saserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Bakit ko idinudugtong ito sa aking mensahe mga kapatid? Di ba ang topic natin ay tungkol sa araw ng Sabat at kung ano yung ating makakaakibat na tungkulin o responsibilidad sa Diyos kapag araw ng Sabat, no? Dahil sa talatang ito, sinasabi na ang iglesia ng Diyos ay bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Kanyang hinirang, ibig sabihin pinili ng Diyos yan. Kayo, di ba, halimbawa, sa eskwelahan, may yung teacher nyo sabihin, pipili ako nang bibigyan ko ng ganitong regalo. Siyempre, pag napili ka, anong pakiramdam mo pag ikaw napili? Wala, nagutom na sila. Ano ang pakiramdam pag ikaw ang napili, kapatid? Sasabihin ng teacher mo, pipili ako dito kung sino ang pinakagwapo at pinakamaganda. Eh, ikaw ang napili. Di ba masaya?
So, teacher mo ang pumili nun. Eh paano kung ang Diyos ang pumili sa'yo? So, mas higit ang saya. So, ang sabi dito, ang iglesia ng Diyos ay lahing hinirang, pinili ng Diyos. Di ba? Oh, yung mga politiko, malapit na naman ang panahon ng pagpili. Pipili tayo ng ating mga iuupo. Sana naman pumili tayo ng matino, hindi yung nabigyan ka lang ng 500, nabigyan ka ng bigas, nabigyan ka ng grocery, binoto mo na. Nako. So, mga kapatid, balikan po natin yung talata. No? Ano pang sinasabi dyan? A royal priesthood. Pag sinabing royal, makahari. No? Kaya sabi dito, makaharing pagkasaserdote, a holy nation, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. So, ibig sabihin po, ang iglesia ng Diyos, tayo pala ay nabibilang sa isang pangkat, sa isang bansa, sa isang lahi na kapitapitagan. Kapitapitagan pala kapatid, biruin mo, royal priesthood. We must behave properly, sabi ni Apostol Pablo. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Biruin mo, makaharing pagkasaserdote. Ay hindi pwede na tayo ay mag-ugali na hindi naaayon sa pamantayan ng ating Diyos na pinaglilingkuran ng ating hari. Ngayon, dito ako magpo-focus sa sinasabi ni Apostol Pedro na makaharing pagkasaserdote. What is the implication of this phrase, no? Sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, na tayo ay nabibilang dito sa isang grupo na may makaharing pagkasaserdote. Royal priesthood, no? Tingnan po natin, itaas natin sa verse 5. So verse 5, tingnan natin kung anong implikasyon nito bilang makaharing pagkasaserdote. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. So pareho sila na sinasabi ni Pablo, bahay, di ba? No? Upang maging pagkasaserdoteng banal. Upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Hesu Kristo. So ano pala ang implikasyon mga kapatid? Nung banggitin ni Apostol Pedro na tayo sa iglesia ng Diyos ay may makaharing pagkasaserdote. Ano ba ang trabaho ng saserdote? Ano ang tungkulin ng saserdote sa lumang tipan kung maalala nyo? Di ba? Sila ang nangangasiwa sa mga paghahandog at pagsamba na ginagawa ng mga Israelita noong araw. So ibig sabihin, sabi ni Apostol Pedro, bilang bayan ng Diyos na may pagkasaserdoting banal, anong dapat natin gawin? Maghandog tayo ng mga hain na ukol sa Espiritu. No? And that is very fitting. Yan ay angkop na angkop sa ating pagkakatipon tuwing araw ng Sabat. Doon ko siya gustong iugnay mga kapatid. Na sa ating pagkakatipon upang magsagawa ng palatuntunan sa pagsamba, makapaghandog tayo sa Diyos. Anong handog? Handog na ukol sa Espiritu. Ano ba itong mga handog na ukol sa Espiritu na dapat nating ihandog sa Diyos? Ukol sa Espiritu. Una, basahin natin ang sinasabi sa aklat ng Hebreo. Kapitulo 13, versikulo 15. 13-15 ng Hebreo, ganito ang nakasaad. Sa pamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa magatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So ang isang maituturing natin na handog na ukol sa Espiritu, ito palang pagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng ating mga awitin. Ito pala ay maituturing na handog na ukol sa Espiritu. Kaya, pag mayroong portion sa ating programa, sa ating pagtitipon, paghahandog na natatanging awit, huwag tayong magtulakan. Huwag tayong maghintayan. Bakit? Kasi tungkulin pala natin yan bilang makaharing pagkasaserdote na tayo ay maghandog sa Diyos ng handog ng pagpuri. Hindi lang sa panahon ng special song. Pag tayo ay may congregational song, sumasabay ba tayo sa pag-awit mga kapatid? Baka mamaya nakatayo lang tayo dyan na parang kandila. So kailangan ilakas natin ang ating tinig, iparinig natin ang ating tinig, may galak sa ating mga puso sa pag-awit. Yung iba minsan inobserbahan ko lang nagkanta, pero parang nakatulala man. Parang malalim ang iniisip. Baka mayroong pinagbubulay-bulayan. So kailangan mayroon tayong presence of mind. We have to participate, we have to join the congregation in singing praises unto God. Kasi yan pala ay handog na ukol sa Espiritu na bilang bayan na may makaharing pagkasaserdote, tungkulin natin maghandog sa Diyos. Ano ba ang mga handog na maituturing natin? Yung mga handog noon na susunugin sa lumang tipan, hindi na yon kasi ukol sa Espiritu na to. Saan pa tayo nagpupuri? Sa awitin lang ba? Saan pa tayo nagpupuri kapatid? Sa ating mga panalangin, di ba? O pag may nag-lead ba ng panalangin, nakikisa ba tayo sa diwa ng kanyang panalangin? Baka mamaya lumilipad-lipad ba kung saan-saan ng ating mga isipan. Alam nyo kapatid, ito sabihin ko sa inyo, hindi dahil sa tayo ay nandito sa headquarters, pero sana bigyan nyo ng iba yung bigat at importansya. Alam nyo kung bakit? Maraming nanonood at nakikinig sa atin. Nakikita nila yung ating mga kilos at ginagawa dito.
No? Kaya kailangan, kapag tayo ay nandito sa ating pagkakatipon, makita yung kaangkupan ng ating mga kilos at mga gawa sa ating palatuntunan ng pagsamba sa Diyos ngayong araw ng Sabat. No? Yan ang mahalaga diyan, mga kapatid. So kailangan ang ating buong sarili, tayo mismo, iharap natin ang ating mga sarili bilang haing buhay. Ano yung haing buhay na yon? Nakarapat dapat. Ito reminder sa atin ito, mga kapatid. No? Reminder ito sa atin. Kasi sabi ng kanta, so remind me, dear Lord. Diba? Oh. 12, versikulo 1 ng Roma. 12:1 ng Roma hanggang 2, ganito ang isinasaad. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yung pagsamba pala sa Diyos, hindi yung basta lang na gusto natin. Meron palang katampatang pagsamba na kailangan natin na isabuhay sa ating pagharap sa Diyos. Ano pala? Iharap natin ang ating mga sarili bilang haing buhay. Paano mo iharap ang sarili mo? As a living sacrifice. Kasi nga tayo, magkasaserdoting banal. So you have to present yourself. Iharap mo ang iyong sarili sa Diyos bilang haing buhay. Ano itong haing buhay? Kailangan nandyan sa atin ang kabanalan. Pero kung nasa bahay pa lang tayo, iniisip na kagad natin kung anong latest na may babahagi natin sa ating mga kapatiran, mukhang walang kabanalan doon. Diba? Walang kabanalan doon, kapatid. Kailangan ay nasa tamang wisyo tayo, wisyo kung tawagin nila, sa ating pagharap at paglilingkod sa Diyos. Iharap natin ang ating sarili bilang haing buhay, magbihis tayo ng naaangkop, magdadalo tayo sa araw ng Sabat. Hindi kailangan mamahalin, sabi ni Apostol Pablo. Hindi kailangan mamahalin. Hindi kailangan kumikintab-kintab yung suot mo para mapansin ka. No? O yung noo mo kumikintab-kintab para mapansin ka. No? Ang importante, mga kapatid, sa ating pagharap sa Diyos sa araw ng pagsamba, presentable. No? Baka mamaya pag namasyal kayo, pinaghahandaan nyo, posturang-postura, pag-aarap sa Panginoon. O di ba? Parang mamamalengki lang. No? Huwag naman ganon. Kailangan iharap natin ang ating mga sarili na presentable tayo sa harap ng Diyos. Mga sabihin nyo ay, panlabas naman yan Kala ko ba spiritual? Kasama sa spiritual yan. May binabanggit si Apostol Pablo ng tamang paggayak sa bawat isa sa atin na naaangkop sa ating panahon. Bakit ko ito binabanggit, mga kapatid? Dahil si Apostol Pablo ay minsan na si Apostol Pablo na nakatanggap ng ulat sa kawalan ng kaayusan ng pagsamba at pagtitipon ng mga kapatid, lalo na sa Korinto. Kawalan ng kaayusan. So nung makarating kay Apostol Pablo ang kawalan ng kaayusan sa kanilang pagtitipon, sumulat si Apostol Pablo. At ganito ang inihayag ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa unang Korinto 14 versikulo 40. 14:40 ng unang Korinto, ganito ang nakasaad. Kaya nga, mga kapatid, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sa English yan, kapatid, sabi ni Pablo, let all things be done decently and in order. Kita nyo? Bago pa pala na-develop ni Robert, yung Robert's Rules of Order, si Apostol Pablo pala ay isang nagtataguyod ng kaayusan sa loob ng iglesia, lalo na sa mga pagkakatipon. Kasi ito nangyari ito sa Korinto Nagtitipon sila, may mga nagsasalita ng iba't ibang wika, hindi naman naiintindihan. Wika yun supposed to be understandable. Kaso, di ba tayo naman, halimbawa Chinese, naiintindihan ba yung Chinese? Naiintindihan ba yung lingwahe ng Mandarin, Cantonese? Naiintindihan, hindi? Is that an understandable language? That is understandable, but the question is, do you understand? Can you understand Mandarin or Cantonese? Hindi, di ba? Hindi natin maintindihan. So ganun nangyari sa Korinto. No? Maraming gusto magsalita. Wala naman nagpapaliwanag kung ano yung sinasabi. Katulad sa grupo ng mga Pentecostal, ang dami nilang speaking in tongues, wala nagpapaliwanag. Tapos pag tinanong mo yung nagsalita, pati yung pastor nila, magkaiba nagpaliwanag naman kung ano yung sinabi. No? Ang Diyos na daw nakakaintindi. No? So, sinaway ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, nawawala ng kaayusan. Kailangan magkaroon ng kaayusan sa pagtitipon ng mga banal. Bakit? Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Saan mo basa? Versikulo 33, ganito sabi niya. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. So ibig sabihin, sa lahat ng pagtitipon, mga kapatid, kailangan may disiplina, kailangan may kaayusan. Kasi minsan yung mga tao, yan ang tinitingnan. No? Isa yan sa tinitingnan ng tao, mag-imbita ka, magyaya ka ng bisita mo, makita nila walang kaayusan sa pagkakatipon. No? Maniniwala kaya yon sa ating sinasabi? Mahihikayat kaya natin na tayo ay naglilingkod sa tunay na Diyos? Ba sasabihin nun, nabasa ko sa Biblia, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Bakit ang gulo-gulo nyo sa inyong pagsimba? So kaya,